Miyembro ito ng pamilya ng pufferfish na sa sarap, ikaw daw ay mapapa-aringkingking. Ang maliliit pero ubod daw naman ng linamnam na buriring. Delikadong kumain ng butete, lalo na kung ang naghahanda nito hindi marunong. Pero bakit ang isang uri ng butete kinakain at bida pa sa piyesta sa bayan ng Dimasalang sa Masbate? May kakayahan kasi silang lumobo na parang bola bilang pandepensa sa mas malalaking isda. Sa dami ng supply ng buriring ngayon sa Dimasalang, Masbate, karamihan sa mga residente rito, ipinapaksiw ang buriring para hindi agad masira. Ang kanilang pampaasim, hindi suka, kundi dahon ng libas. Isang klase ng puno na may maasim ding bunga. Ito kasing libas, ang pangasim namin sa buriring. At luto na po ang paksiw na buriring. Masarap ang atay niya. Sarap! Ang mga kusinero't kusinera sa Dimasalang Masbate, game face on nitong Biyernes. Magtatagisan kasi sila sa pagluluto ng buriring. Bahagi ito ng taunan nilang Buriring Festival. Isa sa mga kasali sa cook-off, si Laura. Ang ibibida naman niyang recipe, kinamatisang buriring, na sinahugan niya ng dinaing na buriring na siya mismo ang nagbilad. Ang paggawa ng tuyo, 4 na dekada na kasing negosyo ng kanilang pamilya. Kung ano po yung isda na nakukuha sa pier na hinahatid sa daungan ng pier, yun po yung binibilad namin. Ang mga isdang nabili ni na Laura, mabusisi niyang nilinis. Ang pagbabanlaw po talaga is 3. Pero pag sa tingin nyo po na medyo malagkit pa siya, pwede po natin siyang i-4 na banlaw. Pag hindi rin po siya mahugasan ng maayos, iba po yung texture niya, iba po yung itsura niya, hindi ganun kakintab. Hindi na rin daw nila ito nilalagyan ng asin. Yung asin po yung nagkukos din na nagmo-moist siya pag nakasako na. Diretso na kasi nila itong ibinibilad. Minsan, pag mahina ang panahon, naabot ng 5 araw. Ngayong panahon ng buriring, na ibebenta raw nila ito ng mula 80 to 200 pesos kada kilo. Mula kasi Hulyo hanggang unang buwan ng bear months, maraming nahuhuling buriring sa kanilang karagatan. Tingin ko, kapanganak yan nung last na December, kaya nung summer, tapos kalalaki lang nila. Napapansin na sila ng mga tao kasi medyo malaki na sa 20 cm. Kaya nakikita ng mga tao na ito yung season nila. Wala ngang kahirap-hirap ang mga ito lambatin. Kaya pagdating sa palengke, bagsak presyo. 150 lang! Ang pinakamalinis ko po na kinikita sa per banyera, 1,000 po. Kaya pag napaubos ko po yung 10 banyera, 10,000. Sa paggawa naman ng kanyang kinamatisang tuyong buriring, iprinito muna ni Laura ang tuyong buriring. Pakunti-kunti lang po para mas mabilis po siyang lumutong. Sa hiwalay na kawali, naggisa siya ng bawang at sibuyas, kamatis, at saka inilagay ang iprinitong dried buriring at alugbati. Kahit tuyo na siya, tas pinakrunchy mo, tas iginisa mo, mas malambot, mas masarap siya. Karamihan sa mga puffer fish may lason, pero ang buriring mas mababa lang daw ang concentration o taglay na lason kumpara sa mga butete. Sa Pilipinas, mahigit 30 na species ng buriring saka membro ng pufferfish. Karamihan sa kanila ay mayroon talagang toxin. Kaso iba-iba ang concentration o level ng toxin depende sa uri o kaya species ng pufferfish. Saka depende rin sa party ng katawan nila. So yung buriring, tiningnan natin, Arostron manilensis, ang nakalagay doon, harmless siya. So ibig sabihin, kinakategorize siya madalas na hindi naman siya masyadong malakas nakakalason. Pero may lason pa rin siya. Kaya tingin ko naging practice ng mga tao, lalo na sa mga coastal area na mangingisda, na kinakain nila ang buriring. Dahil nga, in general nga, medyo mababa ang lason nitong buriring o yung Arostron manilensis.
Si Art, hindi lang daw siya marunong magluto, marunong din siyang manghuli ng buriring. Since high school po, sumasama na po ako sa paglaot sa tito ko po. At ang kanyang specialty, linabog na buriring. Ang nahuling buriring nilinis at saka pinakuluan sa isang kaldero. Lalagyan po natin ng kunting asin para magkalasa na po siya. Nung lumambot, isa-isang tinanggal ang ulo at tinik ng isda. Hinimay ang laman. At saka iginisa. Sunod na ibinuhos ang kakang gata, tinimplahan ng pampalasa. At saka nilagyan ng dahon ng malunggay, pampasustansya. Mas masarap daw ang nilabog na buriring kapag ito'y nagmamantika. Pero ang lulutuin ni Art sa cooking competition, ang kanyang pambato na buriring curry. Karirang paghahanda ni Art dahil ang tatanghaling may pinakamasarap na luto ng buriring mananalo ng tumataginting na 5,000 pesos. Ang isa pang kalahok sa Cookfest na si Jeannie, gagawa raw ng sarili niyang bersyon ng Japanese street food gamit ang buriring. Ang buriring takoyaki. Ang mga lutong buriring, isa-isa nang inihain at tinikman ng mga hurado. Kanino kayang buriring dish ang mangingibabaw? Ang winning buriring dish sa Buriring Food Festival. And the champion, Buriring Takoyaki. Napakasaya kasi hindi ko ini-expect na kami mananalo. As a Dimasalangin, we are always looking forward sa month ng July at August kasi yan yung season ng buriring. So kung saan makakatikim naman kami ng masarap na luto ng buriring, kung saan kilala itong lutuin sa paksiw kasama ang libas. So sa mga tao na natatakot, subukan po natin. Masarap po yung buriring kahit po kapamilya siya ng butete, masarap po siya at hindi po siya nakakalason. In general siguro, ang advice ko, dapat maingat na lang. Kung pwede naman na iwasan, kumain, dapat iwasan na lang. Ang maganda siguro na safe na gagawin ay gaya ng Japan, magkaroon tayo ng standard. Kunyari, pag kinain siya, alam natin yung level ng toxin, minomonitor, parang may advice kung aling parte lang yung pwedeng kainin. Ang hapag ng mga tiga-Dimasalang sa Masbate, hindi raw boring dahil sa nagsasarapan nilang luto ng buriring. Hindi bagyo o habagat ang nagdala ng matinding takot sa isla ng Boracay sa Malay, Aklan sa linggong ito. Kundi ang namataan ditong palutang-lutang at lumalangoy na buwaya. Medyo na shock, first time pa namin na masaksihan na nagkaroon po mismo ng buhaya dito sa Boracay. Paanong sa paraiso ng mga turista nagkaroon bigla ng buwaya? Buwaya sa Boracay? Buwaya! Buwaya! Umaga pa lang daw nitong Huwebes, may napansin na ang mga hotel staff kabilang si Marlon na kung anong palutang-lutang sa dagat. Parang kahoy lang po. Hindi po kami sigurado. Pero nung anurin daw ito malapit sa dalampasigan, dito na sila nang hilakbot. Nakumpirma kasi nilang ang tila nakikiswimming sa mga turista, buwaya. Sa tansya nila, nasa 8 feet ang haba, mas malaki sa tao. Nagulat din po kami at nagtataka po kami kung bakit may buhaya po dito kasi sa tagal na po namin dito nakatira, ngayon lang po nangyari. Ang mga kawani ng barangay, Philippine Coast Guard, ang MDRRMO o ang Municipal Disaster Risk Reduction Management Office at ang DENR o ang Department of Environment and Natural Resources agad nagtungo sa kinaroroonan ng buwaya.
para i-rescue ang buwaya at mailayo rin sa panganib ang mga turista, hinuli nila ito. Hinagisan nila ito ng lambat. Pero nakawala ito at lumubog sa tubig. Medyo pupunta sa malalim, kaya lang tinatangay siya ng alon pabalik sa tabing dagat. So hindi siya makapalaot. Noong mga oras na yon, nasa 30 mga residente na ang nag-aabang sa dalampasigan na minamatyagan kung saan sunod na lulutang ang buwaya. Dulo-dulo ng baybay, palipat-lipat siya. Pag may maraming tao dito po sa dulo, babalik po siya sa kabilang dulo. Kaya habol-habol din po namin. Hanggang sa muli itong lumitaw. Ilang metro lang ang layo kung saan ito unang namataan. Muli nila itong tinangkang lambatin. Nung una kasi nahirapan silang huliin kasi yung lambat nila maliit lang. Saka di pwede sa medyo malalim. Pero sadyang madulas ang buwaya. Kaya ang mangingisdang si Jimmy, pinahiram na ang kanyang lambat. Mas matibay talaga yung ginamit namin kasi pang malakihan talaga yung isda. Nilatag namin ma'am sa malayo sa kanya para hindi siya mawala sa paglutang para makita namin kung saan naman ilalagay yung lambat. Pagkatapos, dahan-dahan nilang hinila ang buwaya sa dalampasigan. Hindi naman kami nakaramdam ng takot. Mahuli lang namin. Nagtutulong na lang kami. Nung nakarating na ang buwaya sa Pampang, ang tricycle driver na si Efren, naglakas loob itong lapitan para talian ang bibig nito. Mga 3 di pa siguro simula ang paglitaw niya. Pinuntahan ko po yung buhaya, ipasok ko po yung tali. May mga talaba na po yung katawan, parang matagal na po siya sa tubig. Wala naman po siyang sugat, maayos naman po yung katawan niya. Kaya lang parang siguro sa lakas ng alon, parang nanghihina na rin. At para hindi raw ito magpumiglas, tinakpan nila ito ng kumot. Ang nakataling buwaya, isinakay sa stretcher at pinagtulungang dalhin sa opisina ng City Environment and Natural Resources ng Malay na nasa kabilang isla pa. Ang buwaya na pag-alamang isang Crocodylus porosus o saltwater crocodile. Nasa pangangalaga na ito ngayon ng Community Environment and Natural Resources Office o CENRO ng Malay. Ang sukat po niya ay nasa 250 cm or 2.5 meters. 8 feet po. Yung lapad po niya is nasa 25.5 cm. Yung kanyang kilo, nasa 50 to 60 kg. Ang mga saltwater crocodile, sa karagatan talaga ang habitat o hindi kaya sa mga bakawan, ilog o mga lawa na konektado sa dagat. Pero dito sa isla ng Boracay, ngayon lang daw sila nakakita nito sa dagat. Buhaya! Buhaya! First time po ito and unexpected talaga. Very rare siya na occurrence sa island of Boracay. Kaya palaisipan pa rin kung saan ito nanggaling. Kung titingnan kasi natin yung wind direction, since nakabagat, tingin lang namin dito, it was originated talaga sa Mindoro, Romblon, or Palawan, in which meron po talaga silang mga crocodile population doon, or dahil sa baha, nakalabas po yung alaga nila. Pero as of now, wala pa pong mga reported na nag-claim po ng buwaya. Samantala, dahil sa buwaya sighting sa isla ng Boracay, may ilang mga residente at turista na takot tuloy lumapit sa dagat. May takot po, syempre, yung safety po namin. Pero may dapat nga ba silang ikabahala? Safe po ang Boracay. Naka-heightened alert po lahat ng mga tagabantay natin sa karagatan natin sa isla ng Boracay para ma-maintain po yung safety ng bawat swimmers. Sa bahang dulot ng Habagat at ni Karina, may nakitang sawa. Ay, ang laki ng ahas. At nag-viral. Sa Boracay naman, sa kauna-unahang pagkakataon, may nakitang buwaya. Buwaya! Buwaya! Sadya yatang may mga hindi pangkaraniwan na pwede pa nating masaksihan. Buwaya! Buwaya! May manghihilot sa syudad ng Malaybalay sa Bukidnon na dinarayo dahil nakakapagpalakad daw kahit pa ng mga pilay at lumpo. To see is to believe. Hindi raw ito para sa mga mahihina ang puso. Pero sa mga nais gumaling,
Ganito raw talaga ang kanilang tiisin. No, tahon ako. Agong tahon mo. Mangisog ka. Ang binti ng nakasalang na pasyente na 8 taon nang hindi nakakalakad, pinisil at hinagod. Nanay ko, tawag ko. Uy. Sa diin nga, napapahiyaw siya. Okay. Pero matapos ang hilot session, Alaka. Hilak mas nanay, uy. Nalipay man, uy. ang pilay muli raw nakalakad. Ang ginang sa video, ang 70 anyos na si Nanay Tita. Mula Panabo, Davao del Norte. Ilang linggo makalipas ang kanyang pagpapahilot, heto siya, maayos na ngang nakapaglalakad. Pag-drop ko sa Katri, nakalakad na kan punta doon, saka pabalik. Hindi ko ma-imagine na makalakad ako wala nang sakit. Taong 2015, nung nagka-problema raw ang mga tuhod ni Nanay Tita. Nakapadoktor ako, sabi nila, loss of fluid sa ligaments. Kung ano-anong gamot na raw ang kanyang ininom. Pag mag-inom ako, medyo marilib, pero pag hindi na, babalik. Hindi na ako makapaglakad ng maayos. Masakit masyado. Para may pampagamot at pampaopera, nagbenta sila ng 3 hektaryang lupa. Ang nagastos namin, mga 100 plus. Malaki-laki rin yung nagasto namin. Kaso, wala namang epekto. Hindi lang daw ang kanyang mga binti ang tila nabalda, pati na rin ang pag-asang makakalakad pa siya. Hanggang may napanood daw online ang kanyang mister. Marami siyang nakita doon na pagkatapos ng hilot, nakalakad. Kaya nitong nakaraang buwan mula Panabo, bumiyahe si Nanay Tita ng 5 oras pamalay-balay city sa Bukidnon para magpahilot. Nang dumating kami, wala nang seremonyas pa. Higa na lang ako. No, tahon ako. Agong tahon mo. Nanay ko, tawag ko. Uy. Mas masakit pa nung nanganak ko. Sobrang kasakit. Ayer, pasa. Pero sulit daw lahat ng kanyang iniyak at iniluha. Hilak mas nanay, uy. Nalipay man, uy. Pinatayo ako. Makalakad naman ako. Sa awa ng Diyos. Alaka. Bidaw. Alaka. Hindi ko ma-imagine na makalakad ako wala nang sakit. Ligamentous laxity, ito yung mga litid natin. Usually nakikita siya all over our body. Sa shoulder, sa neck, sa tuhod. Sila yung mga pumipigil sa movement natin na masyadong excess ng movement. Laxity, yun yung dun nagsisoften or nanghihina sila. Wala pong lumalabas na studies na massage or acupressure alone can treat or cure ligamentous laxity. Pag mild lang si ligamentous laxity, they can heal on their own. Pero kung medyo masyado lang malala, dun na tayo nag-offer surgery. Ang takbuhan ngayon ng mga gustong makalakad, si Cesar. Wala siyang klinika at ang nagsisilbi niyang pagamutan, ito. Nag-umpisa to sa patanbay-tanbay lang, pahilot-hilot lang. Tapos, pinasok ko lang sa utak ko na gano'n hanggang ina-apply ko hanggang totoo pala. Alas 7 pa lang ng umaga, dagsana ang mga magpapahilot. Mana? Si Cesar, walang aparato o anumang ginagamit na ointment o langis. Ang kanya lang instrumento, ang kanyang mga kamao. Okay? Hindi ko ma-explain. Napakasakit po. Agay? Tiniis ko yung sakit para gumaling. Sa dami ng araw ng nahilot ni Cesar, ang kalyo sa kanyang kamao kumapal na. Ito magmula mahigit 10 taon na. Si Richard dumayo pa mula Baguio sa pag-asang malunasan ang kanyang MND o motor neuron disease na nakaapekto raw sa kanyang pagsasalita at pagkilos. Aray! Aray! Si Richard halos mapaiyak din sa sakit habang pinipisil-pisil ni Cesar ang kanyang paa. Kung hindi nila isisigaw, kim-kim nila, wala. Mahihilo sila, dapat pasigaw. Mas maayos na rin daw na naigagalaw ni Richard ang kanyang mga binti. Galing pa kami ng New Zealand. Malaking ginhawa sa
tulong niya na pagdating naman nito. Kasi sabi nga no cure, so nakikita ko na may improvement naman pala. Thankful kami na bigyan ng pag-asa. Hindi po siya talaga gagaling. Siya po ay incurable. May mga treatment pero ang treatment nito ay para lang mapabagal ang progreso niya kasi ito po ay isang progresibong sakit. Si Lola Francisca naman, nagrenta pa ng tricycle para mula Valencia City makapagpagamot lang kay Cesar sa Malaybalay City. Bugat kayo, di ko katindo. Dagma mangugugot, bisan pagligo, di kaligo kay di ka barong. Nung una, kinakabahan daw si Lola Francisca sa sigaw ng mga pasyenteng nauna sa kanya. Ako lang antos ba? Kuan ko, maayo ko, anak. Anay, Hanggang ang kanyang halos lupaypay ng mga binti. Balik. Oh, ayo saha. Unti-unti niyang nagalaw. Kining duha, di ba na tatumuliho? Kadlawon ba ko, nagsige na kong tingala sila. Paka-paka, mama. Ito pong si Lola, meron siyang history ng trauma, nadulas or napalugmok. At simula noon, hindi siya nakalakad. So ito po hindi natin masasabi kung talagang ito po ay stroke or yung dahilan kaya hindi siya nakalakad ay dahil sa trauma. Kung yan naman po ay halimbawa dahil lang sa trauma, pwede po kayong gumaling. Hindi man sila bumalik doon sa dati na lang estado na normal, pero may mga significant improvement talaga. Hindi raw gaya noon kung kailan kakaunti pa ang pasyente. Ngayon, bawal na raw ang mag-walk-in para magpahilot kay Cesar. Dapat may schedule. Stake ko talaga, kami kinukontrol na namin. Gaya ni Alvina mula Davao City na 2 buwan daw muna ang hinintay bago nakakuha ng slot. Si Alvina, 3 taon nang gumagamit ng tungkod matapos daw ma-stroke. Oh, 3 months di yun magtindog. Hindi makabangon. Sa pag-asang manumbalik ang lakas ng kanyang mga binti, tiniis ni Alvina ang puwersa ng hilot ni Cesar. Mana, gila ka. At nung sinubukan niyang humakbang pagkatapos hilutin, laking gulat niya nung nakapaglakad siya nang hindi na kinailangan pang magtungkod. Nasyak talaga. Tungkol yun, kita naman ka, wala ko nag-hold ato niya. May improvement after sa hilot. Kahit na po paralisado ka ng mga unang linggo ng pagka-stroke mo, sa mga susunod na buwan yan, makaka-recover ka kahit papano. Kasi ang ating utak naman ay may kasarinlan siyang kaparaanan para pagalingin yung sarili niya. Especially kung sasamahan po natin ng physical therapy at saka rehabilitation therapy. Pero saan nga ba natutunan ni Cesar ang kakayahan niyang ito? Si Cesar, dating may-ari ng junk shop, hanggang nagka-interes siya sa tinatawag na acupressure, tradisyonal na pamamaraan ng panghihilot mula sa traditional Chinese medicine na gumagamit ng pressure upang ma-stimulate ang point o parte ng katawan. Kasi pressure points man kami, pwersa lang talaga. Wala kaming healing, wala kaming laway-laway. At hindi lang daw ang di umano pagpapalakad ng mga pilay ang nagagawa niya. Kadalasan ginagamot yung mga may nerve damage, stroke, sciatic nerves, migraine, hindi makatulog, yung hindi makahinga, frozen shoulder. Bagamat may mga isinasangguni rin daw sa kanyang mga sakit na hirap siyang gamutin. Cancer, hindi kami gumagamot. Dialysis, nakakatiter. Bagong labas sa ospital, bagong opera, bawal. Kaya nga, mind over body. Hindi yan puro hilot tayo dahil sinasaktan ka. Ang target is, ginigising ko yung utak nila. Tinignan ko sa mga pagsusuri, most common side effects pag nagkakamali is usually lalong namamaga yung sumasakit ng lugar. Yung mga pasyente na mayroong mga deep venous thrombosis, ibig sabihin dati na may mga pagbabara na sa mga ugat nila sa paa at pag hinilot yun or minasahe yun, baka malipad yung bara na yun at kung mapunta siya sa utak o sa puso, you have a stroke or a heart attack. But that's a very rare. And usually practitioners are trained to avoid that. Placebo effect, the patient may feel better after a treatment, and it can be explained by possibly the wanting to get better. So because of that, it could invoke the production of certain neurotransmitters such as dopamine or the release of endorphins. So a lot of it would be associated to pain relief. However, placebo effect does not cure the actual illness.
Wala akong magawa kundi sila maniwala. Never ako nanghingi dito kahit piso. Kaya nga donation. Pwede po ba namin malaman sa isang araw, magkano po kayong rate ng Basta malaki. 5 digit. Sa totoo lang talaga, kaya ko binibidyo yan. Gusto ko lang ipakita na kaya palang gamutin na walang gamot. Hindi ko alam kung paano yung monetize yun. Sabi ng anak ko, pa, pwede pala, kikita pala tayo dito. Kumikita kami kaya tuloy-tuloy na. Pero dahil tumatanda na si Cesar, kaunti na lang din ang kanyang kinukuhang pasyente ngayon. Ang kanyang kahalili sa gamutan, ang kanyang anak na si John. Napag-usapan din namin na tutulong na lang daw ako. Okay lang naman. It's a reflection of the poverty situation in the Philippines. Talaga hindi pa rin nare-resolve ang kahirapan at karalitan in the whole healthcare system. Yung iba nga kahit galing sa malalayong lugar pero talaga alam nila kasi na mahusay at mas mura. Sabihin natin abot kaya, tinatangkilik. 1. Sa hirap ng buhay ngayon at mahal ng gasto sa pagpapagamot, marami tayong mga kababayan, lalo na sa malalayong mga lugar, handang tiisin ang kirot at sakit para sa ginhawa, gaano man katiting ang pag-asa. Ito raw ang kinahuhumalingang bagong sugal ngayon. Pwede kang manalo ng milyon. Pero ito rin ang dahilan kung bakit dumarami ang mga nababaon sa utang. Ito ang pumupuyat ngayon sa ilan nating mga kababayan. At nagpapagising din sa kanila sa laki raw ng pwedeng mapanalunan. For almost 3 years, 2 million na higit na pinaparamin ako siguro. Yung pinangbili ko ng appliances, yung iba pinang-business ko. Isang sugal na ayon sa mga nakapaglaro, nakaka-addict. Naging addiction na po, na hindi ko na siya makontrol. Pero nang dahil sa online casino game na ito, naging kalat daw ang kanilang buhay. Nabenta ko ang kotse ko, ang dalawang motor ko, yung mga alahas ko. Ito ang scatter. Nice! Sa Zamboanga City, nakilala namin ang negosyante at bukonera o palasale sa mga beauty contest na si Cheska. Aminadong na-addict sa scatter na nito lang Enero niya nilaro. Naglaro po kasi dati yung kaibigan ko. Kapital niya lang kasi it's about 5,000 pesos. Then nanalo siya almost 70,000. Hindi katulad sa ibang slot machine games na kailangang magkakahilera ang magkakaparehong simbolo, sa scatter, may lumabas lang na 3 o higit pang magkaparehong simbolo. Kahit hindi magkakahilera, may katumbas ng premyo. Kung lumabas yung wild cards at nahulog yung 3 coins na may naka-indicate na scatter, doon yung malaking panalo. Nainganyo ko, first deposit ko po is 5,000 pesos. At sa kanyang unang sala, I won 60,000 pesos no first game ko. Straight po yung panalo ko, 70, 50,000, tapos 80. Nakabili ako ng water dispenser, nakabili ako ng TV. Pero hindi raw araw-araw Pasko. Tatalo din ako ng talo. Kaya nilalabanan ko yung ego ko. Deposit ako na deposit. Almost 70,000, 80,000 pa ang yung everyday na kapital ko sa laro. Sobra akong nalulog. Doon na lang umikot ang mundok, nagpupuyat ako. Paminsan hindi ako natutulog almost 2 days. Hanggang nawalan si Cheska ng oras sa kanyang mga racket. Kumikita po ako sa car wash, sa wifi, sa live selling. Bongga po yung makita ko yun. Pero habang yung nag-focus na ako sa laro, wala na po. Ang hindi napansin ni Cheska, palaki na pala ng palaki ang kanyang nawawaldas. Sa sobrang iniisip ko na babawiin ko yung mga natalo ko yun, nabenta ko ang kotse ko, ang dalawang motor ko, yung mga alahas ko. Dahil din sa scatter, nasira ang relasyon niya sa Briton niyang fiancé na taga-UK. Sinungaling ako, sasabihin ko pupunta ako sa kanila, pero yung real story wala naman pala kasi lahat ng pera binigay niya sa akin, nasukal ko din. Nangutang at nagbenta para may maipanlaro. Sa wifi, online selling, then yung vendor machine na car wash, yun, nabenta ko lahat. One day, na-realize ko, wala na pala lahat ng naipundar ko. 3 months na talaga, naubos yung milyon.
Dati-rati, may makita kang mga water dispenser dito at may mga malaking TV and nawala po talaga lahat. May makita kayo madaming bags dito pero ito na lang natira. Dati-rati puno po to ng mga shoes ko na mamahalin. Nawala po sila. Dati grabe. As in, sobrang comfortable ng buhay ko. Ngayon, iniiyak ko lang lahat. Si Cheska kasi, hiniwalayan ng kanyang fiancé. Big opportunity na sana pinigay niya sa akin pero yun, tinake for granted ko. Baon na rin siya ngayon sa utang. Nasa 100,000 plus po yung balance ko sa utang. Pag hindi ka nakabayad, dinedebt ka. Hindi na rin daw niya masuportahan ang kanyang mga magulang. So, nagkasakit kami. Alam mo yung wala akong maibigay sa kanila. Yung feel ko parang useless ako na tao. Nagulat ba ako sa mga nangyari sa kanya? Wala talaga akong magawa. I don't want to cry. Kasi sinasabi ko talaga sa kanya na sayang talaga. Mine green pa only 250. Pero si Cheska, pilit ngayon bumabangon. Siguro mag-live selling ako ulit. Sa pamilya ko, I promise na this time, sa inyo na ako focus. Ang may bahay namang si Arlene, hindi niya tunay na pangalan, nitong Marso lang nagsimulang maglaro ng scatter. Tumaya po ako ng 100, tapos nanalo po ako ng 2K. Pero dahil nasilaw daw sa laki ng pwedeng mapanalunan, nilakihan niya ang sumunod niyang mga taya. Ginawa ko pong 500, baka mas malaki po yung panalo. Naipatalo ko. Nakautang po ako ng 5,000. Naipatalo ko din. Yung budget nga namin, doon na pupunta. Pambiling ulam, kinakash in ko rin. Imbis po may panghanda po yung anak ko sa birthday niya nung na hindi na po nahandaan dahil po yung pera nagastos din sa pagsusugal. Dahil sa sunod-sunod na talo, naging mainitin daw ang kanyang ulo. Balisa po siya tapos nagagalit agad siya. Ilan sa ipinansugal niya, ipinangutang pa niya hanggang isang araw. May mga tumatawag sa akin na naniningil ng utang. Sinabi ko sa kanya, sabi niya meron daw. Sabi ko, saan mo ginamit? Nagsinungaling po ako. Sabi niya po kasi sa akin, nag-invest daw siya sa online. Yung asawa ko po yung nagbayad. Pero dahil desperado raw siyang mabawi ang mga naipatalo sa scatter, nagsabi po ko sa asawa ko na hingi sana ako ng yung puhunan po, magtitinda-tinda. Binigyan niya po ako ng pera na 20K. Ano yan? Pero ang mga kasinungalingan ni Arlene, nabuko ni Mister. Nagalit po ako Hindi ako siya makita. Hindi ko siya kinakausap. Hiwalayan ko na sana. Ang hirap kumita ng pera Tapos susugal na lang. Alang-alang sa kanilang anak na naig pa rin kay Jerry. Hindi niya tunay na pangalan ang pagpapatawad. Na-realize ko rin, sir, baka magbago siya. Tsaka mahal ko rin po talaga Pero si Arlene, hindi pa rin tumigil. Sunod na nangutang sa kanilang mga kamag-anak para meron pa rin siyang maipang scatter. Isip ko pag nanalo po, kung makakatulong ako sa gastusin. At sa pagkakataong ito, ang kanyang naipatalo, 70,000 po. Galit na galit po ako sa kanya Hindi mo pwedeng galawin yung pera ng bata yan Sinagad ko na lang po yung savings namin na natitira para pambayad dun sa mga inutangan niya ulit. Sarili ko na lang iniisip ko, hindi ko na sila inisip. Parang naging addiction na po, na hindi ko na siya makontrol. Ako nga, hindi nagsusugal Sabi ko sa kanya, tapos ikaw nasa bahay ka lang, susugal ka. Hindi mo nakikita yung sakripisyo ko. Kahit na day off ko, pumapasok ako para malaking sahod namin Tapos isusugal mo lang. Hindi ko naman pinangarap talaga na mag-aasawa ng nagsusugal. Pinagsisiyan ko po yung nagsinungaling ako, nasayang yung pera, ang hirap-hirap kitain. Yung sinugal ko lang. Nagsorry po siya. Sabi niya, hindi niya na uulitin ulit. Magbabago na daw siya. Mapapatawad pa kaya ni Jerry ang misis niyang addict sa scatter? Pag inulit mo pa talaga, ihiwalay na kita, hindi na kita babalikan. Kahit may mga anak tayo. Meron kasing tinatawag na gambler's fallacy. Wherein na kapag nagpusta ka, sabihin natin talo ka sa pusta, iniisip mo na, ay, dahil natalo na ako, susunod na pusta ko, mananalo na ako. So, pupusta ka ulit. Sasabihin, biglang natalo ulit. So, gagawin mo ulit. Una sa lahat, kailangan silang ilayo dun sa mga kung saan sila addict. So, kapag hindi mo kayang kontrolin na ang pagpupusta, kung hindi makuha sa simpleng counseling, usually therapy talaga sila. Ilalagay sila sa isang rehab center para maagapan yung kanilang addiction.
para mabayaran ang mga utang. Nagtatrabaho ngayon si Arlene bilang service crew. Nagbabago naman po siya. Hindi na siya madaling nagagalit. Bumabawi-bawi na po kami. Nagpapasalamat ako sa kanya kasi kahit ganito, hindi na po ako iniwan agad. Hindi po niya ako sinukuha. Definitely, no, walang nananalo at yumayaman sa pagsusugal. Kasi una, pag nanalo ka sa sugal, gugustuhin mo ulit sumugal. Easy money na tinatawag. Pangalawa, kapag natalo ka naman, gugustuhin mong bumawi at gagawin mo ang lahat ng paraan para manalo ulit. Mag-invest sa mga mature na paraan. Kung meron namang sapat na pera, no, maaari na lamang mag-save at magtabi dun sa mga bagay na importante. Pero meron din kaming ibang nakapanayam na naglalaro ng online game na ito na nakontrol naman daw ang kanilang sarili sa paglalaro. Wala namang masama, basta bibigyan mo ng kontrol sa sarili mo. Tapos kapag malas, tigil na. Meron akong goal kada araw. Kapag kunwari talo ako ng 500, out na ako nun. Kasi hindi natatapos sa sugal eh. Yung mga diskarte ko, pag nanalo na ako, kinaka-shot ko na agad. Yung extra pera mo lang yung pangsusugal mo dapat. Ang online game platform na pinaglalaruan nila Cheska at Arlene makikita sa official website ng PAGCOR. Ibig sabihin, sila'y lisensyado. Nag-email ang aming team sa namamahala, nagpo-promote ng online game na ito para hingan ang kanilang komento sa mga kaso ni Cheska at Arlene. Pero hindi sila sumagot sa aming mensahe. Pero sa aming pananaliksik, maraming sites kung saan pwedeng maglaro nito. Sinubukan naming hingan ng pahayagang PAGCOR tungkol sa mga kaso ng pagka-addict sa online game na ito. Pero hindi muna sila nagpaunlak ng panayam dahil abala pa raw sila sa kanilang relief operations dahil sa bagyong Karina at ng Habagat. Huwag nyo na pong subukan kasi madasira lang ang buhay nyo. Wala pong yumayaman sa sugal. Sa mga kagaya ko pong mga nanay po, itigil na lang po kasi nakakasira lang po ng pamilya. Maski anong sugal, pwedeng maging bisyo. Nasa iyo kung paano mo makokontrol ang iyong sarili para ang buhay mo hindi maging sabog at kalat. Natin sa pinagsanib na puwersa ng Super Typhoon Karina at Habagat nito lang Miyerkules. Kasabay ng mabilis na agos ng Marikina River, inanod at tila nagkarambola ang hindi bababa sa 13 mga barge at bangka sa ilalim ng F. Manalo Bridge sa Pasig City. Galing po ito sa Upper Marikina. Siguro bumitaw yung pagkakatali ng mga barge. Ang mga lula ng inanod na barge humingi ng saklolo. Merong 5 natrap na tao sa barge. Ang pag-rescue sa biktima inabot hanggang madaling araw. Delikado kasi yung flow ng tubig, malakas yung current. Yung victim, dinala rin sa ospital ng BFP. Ang bagsik ni Super Typhoon Karina halos sindindiraw ng hagupit ng bagyong Ondoy na nagpalubog din sa Metro Manila taong 2009. Galing Muñoz, sobrang ilalim ng baha ngayon dito.
Dahil lagpas tao na ang baha, ang matandang ito kinailangan pang gamitan ng lubid at salbabida para mailigtas. Ang bus namang ito mula Quiapo tumirik sa G. Araneta Avenue sa Quezon City, kung saan lagpas 1 metro ang baha. Napansin ko na parang pataas na ng pataas yung baha. Sinabi ko sa driver na, Kuya, bumalik ka na. Malalim dyan! Kuya, balik mo na! After nun, dinire-diretso niya pa rin siya hanggang sa namatay na yung engine. Nung namatay ni engine, tsaka na nagpasukan yung tubig. Ang mga pasahero sa loob ng bus nagkukumahog na makalabas. Lalong nagkagulo nung napansin ng mga pasahero na ang tubig sa labas abot na hanggang bintana. Hala, pumasok na yung baha. Nung nandun kami sa loob, nakakatakot. Siksikan po kami kasi patay yung makina, then di mabuksan yung pinto. Ang mga rumesponding rescuer sa bintana na isa-isang pinadaan ang mga naipit. Makalipas ang halos kalahating oras, ligtas na nakalabas ang lahat ng mga pasahero. Parang second life ko na yun yung mga oras na yun. Ang nagbabagong lagay ng panahon, ang matinding epekto nito at kung paano natin ito dapat paghandaan. Misyon ng Resilience Institute ng University of the Philippines sa Diliman. Tumutulong sa pagsisiyasat sa disaster risk reduction and management sa Pilipinas. Ang namumuno nito, si Dr. Mahar Lagmay. Mahar, anong assessment nyo dito sa baha? Hindi naman natin may kakaila na malakas talaga yung ulan, di ba? Pati yung mga datos sa Pag-asa, more than 400 millimeters of rain, no? Medyo nag-exceed pa nga dun sa value ng Ondoy. Although yung Ondoy mas packed within 6 hours na deliver yung rain. Ganun pa man, malakas yung ulan at kapag yung ulan na yon pumatak at nasa lupa, mamumuo yun, dadaloy, pupunta sa mga ilog. So, volume talaga? Well, that's the primary reason. Kapag napakaraming ulan, napakaraming tubig dun sa ilog. Pag maraming tubig sa ilog, aapaw yun. At the rate things are going, Mahar, parang kaya pa bang lutasin itong pagbaha? O tanggapin na lang ba natin na bahagi na ng ating buhay? It's a complex problem, no? Pero tanggapin natin na tayo na sa typhoon belt. Maraming bagyo, maraming ulan. Yung mga ulan na yon ay sadyang magbabaha ng mga lugar na floodplains na tinatawag. So kailangan maging smart din tayo. Gamitin natin yung mga teknolohiya. Tapos alamin, ituko yung mga lugar na bahain, na natural, iwasan yon, di ba? Kaya dito pumapasok ngayon yung urban planning. Napag-uusapan din ngayon, Mahar, yung reclamation. So given itong ganitong sitwasyon natin, anong tingin mo dun sa mga napakalalaking mga reclamation projects na nangyayari ngayon? Anong epekto kaya nito sa pagbaha, kung meron man? Meron. In fact, sa mga scholarly articles, may mga nagsasabi, they link reclamation with aggravated flooding. Pwede pa ba nating i-reimagine ang Metro Manila para, di ba, better managed yung sitwasyon? Ang ano ko ngayon, wag gumrabi pa di ba? Kasi magkakaroon ng population growth. Magkakaroon ng climate change. Lalaki ang baha. So yung mga problema na ngayon natin na nararanasan, magiging mas grabe pa. Hindi ba ngayon tamang panahon na mag-isip tayo na paano ba natin i-decongest ang overcrowded na metropolis? Kasi yung project na flood control na niloan natin sa World Bank ay worth 358 billion yata. Yun yung ginawa natin sa Metro Manila. Roughly 1 billion a day. Hindi lang puro dapat na interventions na infrastructure kasi meron tinatawag na soft solutions. Planuhin mo na mabuti. Katulad doon, kikita mo yung subdivision na yun na nasa floodplain. Aangal yung mga tao na inabaha sila kasi natural na parte ng river yun So dapat yun, may zoning ordinance yun na huwag ka magtayo doon. Nag-helicopter pa kami to study the Marikina River. Tapos kitang-kita mo from the aerial shot na that subdivision should not have been there in the first place, diba?
daming ganyan. Kasi yung dito. pagliko nung ilog na ganyan, syempre ikaw unang babagsak, tatamaan nun. At ang daming ganyan na mga similar, no, na senaryo na dinidescribe mo all over Metro Manila, all over the Philippines. Kasi pag hindi tag-ulan, okay sila. Tuyo siya, maganda yung lupa. Ay, okay magtayo dito. Ay, hindi nagbabaha dito. Ang problema, may climate change. Yung dating hindi nararanasan, ay maaaring maranasan. Ang UP Resilience Institute bumuo ng isang interactive map na malaking tulong sa mga Pilipino tuwing may sakuna gaya ng baha. Ito ang Project NOAA o ang Nationwide Operational Assessment of Hazards. Meron tayong website, noaa.up.edu.ph. Tapos alamin yung inyong hazard sa inyong kapaligiran or neighborhood. Anong code para safe ka? Ayun, no, nakalagay na. Ayun. Hazard levels, little to none, little to none, little to none. Ayun na yung sagot. Yun na. Napakadetalyado ng interactive map ng Project NOAA. Matutukoy mo ang mga landmark, pati na ang iyong eksaktong address. At malalaman mo rito kung bahain ba ang inyong lugar. At hindi lang Metro Manila ang covered ng interactive map ng NOAA. Buong Pilipinas! Sa Facebook Live na ito sa Rodriguez Rizal, makikita kung paano rumagasa ang baha sa kasagsagan ng pananalasa ni Karina at Habagat. Laking gulat ni na Dexter at Erson nung biglang Hoy, may inaanod na tao! Wala, may inaanod na tao! May nagus na lalaki na naka-helmet tas nakakapote. Nakita namin siya yung dumiretso na dun sa may bangin. May inaanod na tao, guys! ang bangin. Tinatayang nasa 20 meters ang taas. Kita ko po mismo yung pagkalaglag niya po nung inanod po siya. Agad tinungo ni Troy ang pinagbagsakan ng lalaki pero hindi niya ito nakita. Hoy, may inaanod na tao! Samantalang si Journey na nakatayo ang bahay malapit sa ilog. Pagbukas ko ng pinto, biglang may nakita akong tao. Ang nakita niya, walang iba kundi ang lalaking inanod sa baha. Bagamat hinang-hinana, buhay pa. Nangihingi ng tulong. Tapos parang hindi ko kakayanin ako lang mag-isa. Ang ginawa ko, tinawag ko yung pamangkin ko. Dito na raw sila naabutan ng sasaklolo rin sanang si Troy. Yung pantalon niya po, nagiging short na po eh. Tapos marami na po siya gas-gas. Inakay na lang po namin pataas. Ang nilalamig? Malamig daw kuya ko. Ang inanod na lalaki na nahulog din sa bangin, nagpapagaling na ngayon sa ospital. Siya ang security guard na si Argel. Nagkanta po sila ng x-ray tsaka ultrasound po sa akin para masiguro na walang bleeding. Naging damage ko lang po talaga, yung panlabas lang talaga. Sa 2 pigi meron ako dito. Hindi ko pa napapagamot kasi mahapti. Tapos sa likod. Yan po yung mga gas-gas ko na po yan. Kwento ni Argel, pauwi na raw siya galing ng trabaho nung na-stranded dahil sa lakas ng ulan. Nagantay ako siguro mga mahigit 1 oras. Nararamdaman ko na yung katawan ko bumibigay na talaga kasi tinatrangkaso nga ako. Kaya ang dalang motor, ipinarada niya muna. Sa kalagitnaan ng pagtatawid ko nung tumama sa akin yung malaking alon, parang biglang nanghina yung buong katawan ko. Hindi ko na alam, bigla akong nakabitaw. Inaanod na ako. May inaanod na tao, guys! Sunod na lang niyang namalayan, patungo na siya sa bangin. Lord, bahala ka na po sa akin. Hanggang nahulog na nga siya. Lumampas ang katawan ko, lumampas ang ulo kasi talaga naramdaman kong kumalabog katawan ko. Yung time na nandun na po ako sa ilalim ng bangin, nung nakakapit po ako sa puno para hindi po ako agusin papuntang malayo pa. Bitin ko sa tuno, yung naputol na puno. Mabuti na lang at nagmagandang loob ang 3 mga lalaking nakita siyang tinatangay ng agos. Diyan po na nakita ni Joseph humingi ng tulong. Ang helmet ang lahat nakasalo ng tama dapat ng ulo ko. Yun po siguro yung naging dahilan kaya hindi ako nagkaroon ng head injury. Nitong Huwebes, nakauwi na si Argel sa kanilang bahay. Sa lahat po ng tumulong sa akin, lubos po talaga ako nagpapasalamat. Nitong Biyernes, binisita siya ni na Journey, Troy at Gio. Ay, sir, maraming salamat po, sir. Okay lang yan, bro. Kailangan eh. Buhay ng tao po. Maraming salamat po.
Ako po yung nakakuha sa papa. Siya po yung mismong... Naalala mo siya, sir? Yung umawon po sa akin sa tubig po. Yung mismong kumuha sa akin sa tubig, nakakapit po ako sa pool. Hinangina na po siya nun eh. Maraming salamat sa pagtulong mo. Ginampanan ko lang din naman po. Akala ko talaga ng panahon na yun, wala nang tutulong sa akin sa lugar na yun kasi hindi ko rin alam na meron tao doon. Sa ginawa niya, sir, talagang lubos na lubos po ako nagpapasalamat sa iyo, sir, sa lahat ng ginawa mo sa akin, sir. Sa pagtataya mo rin ng buhay mo, sir. Kahit sino naman siguro, sir. Mailigtas mo lang din ako, sir, sa tiyak na panganib, sir. Maraming salamat po. Kahit sino naman po, kung ganyang sitwasyon, kailangan din naman ang gawin mo yung kasi kawawa rin yung pamilya pag pinabayaan. Buong pamilya ko, sir, nagpapasalamat po sa iyo. Hindi simpleng problema ang pagbaha dito sa Metro Manila. Napaka-komplikado at ang mga sanhi nito, napakarami rin. Buhol-buhol pa, katulad ng mga basurang inanod ng baha. May solusyon ba? Kung akong tatanungin, yung nire-recommend ako, urban planning, i-decongest, no? Kung saan may lugar, i-planuhin natin na mabuti. Tapos doon mag-settle, magtayo ng mga malls doon sa ligtas na lugar, di ba? So if the place is well planned, malaki pa yung space, na marami pa naman ang Pilipinas na ganung space, Indonesia did it, di ba? Indonesia transferred their capital. Actually, marami nang umupo, nag-discuss dyan. Ano? Pero ang suma total ng nadidinig ko, no, na feeling ko sensible, is to decongest and do good urban planning. Mukhang napakasalimuot na issue ng pagbaha at sa malamang titindi pa ito bago malutas. Ayon mismo kay Direktor Loretta Malaluan ng DPWH. Parang so many odds are against us. Ganun ho ba yun? May high tide, mababa yung elevation ng Metro Manila, malakas yung volume ng ulan. So, Director Malaluan, parang tama ho ba? Kailangan tanggapin na lang natin na bahain talaga tayo. Ganun po ba yon? Sa tingin ko po ay hindi natin masasabing wala talaga, zero ang pagbaha dito sa Metro Manila. Kaya nga ang tinitignan ay gaano kabilis ang pagbaba ng baha. Gaano kabilis sila dadaloy palabas ng ating mga kailugan. Babahain po talaga tayo. Ang magagawa na lang natin, pabilisin yung pagbaba ng baha. Tama ho? Opo. Tinitignan din po namin yung mga ibang pwede nating gawin. Bakit daw sa BGC hindi nagbaha? Dahil po dun sa meron retarding basin po ang BGC. Ito po ang isa rin namin tinitignan ngayon na maghanap ng lugar na pwedeng pag-imbakan muna nitong mga tubig baha. At pagdating po ng wala ng ulan at mababa na ang level ng tubig sa mga kailugan natin, ay tsaka po natin ilalabas or magamit sa ibang gamit po itong mga tubig baha. Hindi ho nag-work ba yung mga anti-flood projects po natin? Operational lahat halos yung ating mga pumping stations. Ang nangyari lang, mas mataas yung tubig doon sa ating mga kailugan dahil sa sobrang ulan nga. Kaya hindi natin i-pump out yung ating tubig, bumabalik lang po. Ang isa pa po ay alam naman natin na yung mga basura po na patuloy na tinatapon ng ating mga kababayan sa ating mga estero, sa ating mga creeks. Nakita naman po natin ngayon na pagkatapos nung pagbaha ay napakaraming basura ang nililinis po natin ngayon. Ang komplikado lang ho ng problema, no? Opo. Komplikado po talaga. Parang ang hirap naman po ng solusyon, tama ho ba? Siguro po umpisahan natin sa kanya-kanyang sarili natin para makatulong po tayo. Kasi hindi po kaya ng national government lang. May naano na tao, guys! Dekada na ang binibilang ng mga pagbaha sa Metro Manila. Daang bilyones ang ginagastos para sa mga anti-flood project. Pero kada taon, binabaha pa rin tayo. Kaya habang hindi nareremedyohan o nasosolusyonan ang mga sanhi ng mga pagbaha, isa lang ang tiyak, kapit pa. Hoy, may naano na tao! Wala, may naano na tao! May kakaibang pa-contest sa Iloilo. Palakasan ng sigaw! Sa mga nangyayari ngayon sa ating bayan at buhay, gusto nyo rin bang sumigaw ng pagkalakas-lakas?
O teka, ang iyong boses, ireserba muna. Dahil ang pagsigaw, pwede palang pagkakitaan. Dahil dito sa bayan ng Sara sa Iloilo, ang may pinakamalakas na sigaw, mag-uuwi ng trophy, merch o merchandise at tumataginting na 500 piso. Mag-ingay para sa kanilang Loudest Mouth Challenge. Ang nasa likod ng paandar na ito sa isang motor show, ang grupo ni Christopher. Simple lang ang mechanics. Ang may pinakamalakas na sigaw habang nakaluhod, panalo! Nakaload po sila kasi para po sumakto yung sigaw nila sa decibel meter po namin. Nagamit po ito para panukat ng tambutso ng motor. Kaya ito na rin yung ginamit namin para masukat kung gaano kalakas yung kanilang sigaw. Ang nakuha ko po ay 126.7. Kung handa na ang inyong mga eardrum, let the competition begin! Napapaligiran na namin kayo! Ang unang kalahok, let's make some noise sa aspiring criminology student na si RV. Kaliwa! Si RV, malakas ang loob, lalo't 10 loudest mouth challenge na ang kanyang nasalihan kung saan 3 beses na siyang nanalo. At para ma-relax ang kanyang lalamunan, pumapahid po ako ng luya dito sa lalamunan para hindi sa mapaos at malakas po yung sigaw. Nagsasalamin ako tsaka jacket para hindi po makita yung itsura ko kasi po nahihiya po ako. Madaming tao, sir. Sino dito mayayain, pre? Yung napanalunan ko po, binibili ko ng ulam tsaka panggasto sa loob ng bahay. Ang contender 2 naman, ang basketballistang si Macmac. Ikaw! Pero may ako kasing sa basket, yung mag-pass break, pasa, kag isa pa mag-maniko, mga kontrabala, sir. Sa totoo lang daw, kasubuan lang ang pagsali niya sa Loudest Mouth Challenge. Nabuyo lang ng kanyang mga katropa. G naman daw si Macmac, basta't huwag lang daw manood ang kanyang crush para hindi raw siya matameme. Mauya ko kay kung ara siya, base kiligon ako. Ang huling kalahok, pinakabata na sasabak sa Loudest Mouth Challenge, ang small but terrible at 13 anyos na si MJ, anak ni Mylene. Si MJ, batak talaga sa sigawan, lalo na sa tuwing naglalaro siya ng online games. Pinagsasabihan ko yan, naan mo yung boses mo. Kaya ingay-ingay mo na. Lagi siya inaasal ng kapatid niya. Pero wag lang daw nilang antayin na magalit ang kanilang nanay Mylene dahil sure ball na taob sila. Sabi ko, tigil na kayo! Ang ingay-ingay nyo! Pagbibili niya ng bike yun. Kaninong boses kaya ang magiging makabasag tenga sa Loudest Mouth Challenge? Ang unang sumalang, si RV. Nagtala ng 128.5 decibels o singlakas ng chainsaw. 2 araw po, masakit po yung lalamunan ko after ng event. Pasa mo! Pasa mo! Pasa mo! Pasa mo! Ang sunod na sumigaw, si Macmac. Banday! 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 Ang kanyang crush, hindi raw nakapanood. Awit! Kaya si Macmac napasigaw tuloy with feelings. Banday! 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 Ang kanyang nakuha, 127.8 decibels. Kapos! Masadya naman kayo naka-indra ko. At last but not the least, si MJ.
kanyang score, 128.1 decibel lang. Hinayang talaga kasi yun lang lamang niya. Sabi ko, kuya, dapat nilakasan mo pa para ikaw yung nanalo. Ang nanalo, si RV. Pera po nakukuha ko sa Loudest Mouth ay ginagasto ko po sa alawan tsaka sa loob ng bahay. Pero ang mga eksperto may paalala. Ang pinaka-nabubugbog talaga dito, yung vocal cords natin. Pwedeng mamaga, pwedeng magasgas, eventually pwedeng magkaroon ng tinatawag na vocal trauma. Pangalagaan na lang po natin ang ating boses, pinapahinga natin ito at umiwas po tayo sa mga gawain na nakakaabuso sa ating vocal cords. Lahat naman po ng participant is safe kasi po bago po sila maglaro is chine-check po ng safety responder. Meron ding pumuna. Bakit sa contest na ito, sumisigaw sila habang ang nasa harap nila, babae? Hindi natin tinatrato ang mga kababaihan bilang source ng entertainment o ng katatawanan. Dapat tinitingnan natin sila sa kung ano ang kabuuan nila base sa kanilang abilidad at husay. Hindi po namin intensyon na maging malaswa yung aming show or event. Sa mga may negative comments po, ako po ay humihingi ng pasensya. Ang nilalaman ng ating kalooban, huwag pigilan. Sabay-sabay nating isigaw. 1, 2, 3. May isang misis sa Davao del Norte na ilang araw na raw hindi mapakali dahil may kung anong tila nakabara sa kanyang maselang bahagi. Nakapanlalaki ng mata ang nangyari kamakailan sa Davao del Norte. Umaga nitong July 9, nagising ang misis na si Amanda, hindi niya tunay na pangalan na sumasakit ang kanyang bewang. Maya-maya naiihi ako. Iba talaga parang may sagabal. Nung una, ipinagkibit balikat lang daw niya ito. Laba pa umaga, nagdikit-dikit sa bahay. Kinahapunan, sumakit naman ang pribadong parte ng kanyang katawan. Kaya pikit mata na siyang nagpunta sa isang maternity clinic. Natatakot ako, ma'am. Hindi ko alam kung saan ako mag-umpisa, nahihiya ako, anong nangyari sa akin. Nagpapanik yung si patient. Una niyang sabi, magpaparas pa, yung magpapalit. Sabi ko, ma'am, bakit po? May naiwan kasi sa loob. May naiwan na galing sa ari ng mister mo. Ang kumadrona na si Gia agad ineksamin ang private part ni Amanda. Nilagyan ko po siya nung speculum. Nanginginig pa nga si ma'am. Sabi ko, ma'am, relax ka lang po. At nanlaki ang kanyang mga mata sa kanyang naka-eye to eye. Bumungad sa akin talaga yung mata talaga na ang laki-laki talagang napatras talaga ako. Kasi sabi ko, parang may maligno sa loob. Dito na ipinagtapat ni Amanda ang nangyari nung nakaraang gabi. Gabi nitong July 8, naglabing-labing daw si Amanda at ang kanyang mister na si John. Hindi rin niya tunay na pangalan. Pero sa kalagitnaan ng kanilang pagtatalik, naminto siya bigla. Hala! Natanggal! Natanggal daw. Ano natanggal? Hinahanap mo! Tapos hinanap niya. Nawala. Wala naman kami nakita. Napasok talaga yun. Sabi ko, anong napasok? Sabi niya, basta may napasok. Parang may bumara talaga nga, hindi ko alam ano. Natatakot talaga ako nga, baka pumasok na kung saan-saan. Sabi niya, tanggalin natin yung sa loob. Si John, kumuha ng panungkit. Sabi ko, wag, baka ano pang mangyari sa akin. Pero kinabukasan nga, hindi na talaga naging komportable si Amanda. Kaya na siya nagpa-check up. Pag open ko talaga ng speculum, una talagang bumungad sa akin talaga yung ang laki-laki. Ang kumadrona, maingat itong sinungkit mula sa ari ni Amanda. At nagulat siya sa kanyang nakita. Ito po yung itsura nung nakuha ko doon sa loob ng puwerta ni ma'am. Ano ito? May gani kay wala gid pud nila gidugay na ipatanggal gid taon nga lisang in taon. Hindi
Hindi ako makapaniwala nga napasok talaga yun. Titigang maigi. Naiyak-iyak na siya. Nashock din siya, nakita niya. Susunod, kung ano itong nakita sa ari ni Mrs. maging ang usaping sexual na nakakaapekto sa pagsasama ng magkarelasyon o mag-asawa, pag-usapan natin mata sa mata. Hindi ako makapaniwala nga napasok talaga yun. Mani ang improvised pampagilok. Kung gitanggal karon sa ako ang kliyente. Parang may maligno sa loob. Sa aming pagbabalik. Mrs. mula Davao del Norte, sumakit ang tagiliran at bewang. At nung nagpakonsulta siya sa maternity clinic, ang nakuha sa pribadong bahagi ng kanyang katawan. Ito. Una talagang bumungad sa akin talaga yung mata talaga na ang laki. Parang may maligno sa loob. Nakalaunan na pag-alamang panali pala sa buhok. Opo, ang panali kasi ng buhok ginamit na improvised sex toy ng mister ni Amanda. Huminto siya bigla. Hala, natanggal! Natanggal daw. Ano natanggal? Tapos sinanap niya, nawala. Nagalit talaga ko sa asawa ko nga ba't niya na naisipan yung gawin yun. Mani ang improvised pampagilok. Kung gitanggal karon sa ako ang kliyente. So itawag nila aning blue evil eye. O sa ba ni? Ang evil eye, parang mata na kulay asul, itim at puti. Sa paniniwalang itinataboy raw nito ang malas, ipinandidisenyo ito sa mga kwintas, bracelet at pati na mga panali ng buhok. Banda dito sa taas, may sinulid po yan. Ginawang parang walis. Pwede yan siya maka-introduce na infection. At dahil panali talaga ito ng buhok. Sabi ko, alam mo ba, delikado to. Hindi natin alam kung ilang pirasong kuto na nasa loob. Dumikit dyan sa pantali, tapos naiwan sa loob. Mabilis pa naman yan mag-spread. Pag malagay siya sa loob, pwede siyang pumunta sa pubic hair. Wala naman pong signs of bleeding. Marami lang po talagang mucus po. Yun yung dumikit na doon sa mata. Para siyang malaking mata na nagmumuta-muta. Buti na lang natanggal. Ang mister ni Amanda, tumangging magpa-interview. Pero ayon kay Amanda, masinsina na raw silang nakapag-usap. Nagagalit siya. Siguro sa isip niya na yung nakuha ba nga, delikado pala yun, yung nilalagay niya sa akin. Hindi talaga dapat lagyan ng mga ganyan. Kawawa yung asawa nila. Hindi nila alam kung ano yung mahinatnan, baka may infection o ano pa, magkasakit yung asawa nila dahil sa nilagay nila. Depende lagi na sa kasabutan sa kawawanin mo. Sukot siya rin kasi mo naging try. Mas okay yung wala. Pwedeng mag-experiment, gumamit ng mga sex toys. Kaya lang, syempre, dapat guided pa rin sila ng ating mga doctors. Nire-recommend din namin talaga to explore and to add pleasure kasi very important at sexual intimacy sa pangmatagalang relationship ng mag-asawa. Gayunman, ayon sa mga eksperto, ang paggamit ng mga improvised sex toy, lubha raw napakadelikado. Pag meron kasing pinasok na bagay sa loob ng ari mo, tapos magkocontact kayo, parang friction ba? Madidiin siya ng madidiin. Magi-infection. Aakyat yung infection sa loob ng matres mo, pupunta sa tubo mo. Pag nagnana siya, paano siya ulit magkakaanak? Or yung iba, matatanggalan ng matres dahil sobrang dami na nung nana. Sa susunod na mangyari to, may napasok na bagay. Ang una mong gagawin, pumunta ka kaagad sa doktor. Magpa-check up ka agad. Sana isipin nyo din ang kapakanan ng mga asawa nyo. Huwag yung puro lang sarap. Natanggal! Matapos ang nangyaring ito sa mag-asawa. Normal na lang. Yung natatalik po kami. Kinakapa ko din po muna. Natatawa siya. Ano doon kinakapa ko? Sabi ko, sure lang. Wala ka na talagang nilagay. Pero si Amanda, may iniinda pa rin daw na sakit. Minsan masakit yung bewang ko. Pero mawala-wala naman. Kaya ipinakonsulta namin siya sa isang OB-gynecologist. May infection talaga. May inflammation. Yung cervix niya, merong gasgas at merong discharge. Kailangan ko siya i-start ng antibiotics. Wala mo ng contact for 2 weeks. Natatakot nga, yun pala yung epekto. Sabihin ko po sa kanya nga, huwag na niyang ulitin yung ginawa niya kasi delikado, baka mapano pa ako.
ang usaping sexual nananatili pa ring tabu o iniiwasang pag-usapan ng karamihan dahil sa takot o hiya. Gayong sa totoo lang, dapat itong bukas matang pag-usapan para mas mamulat tayo kung nakabubuti o nakasasama pala ito sa katawan. Ano ang improvised pampagilok? Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.